ang daming medium ngayon para ilabas yung talent mo, ilabas yung personality mo. Ang dami, may TikTok, may Facebook, may YouTube, Instagram, lahat. Lahat ng talent mo. Oo. Marami ng medium ngayon. Nasa sayo na lang kung paano at saan. Halimbawa, negosyante ka, hindi ka nagko-content, may para sa akin, kapag sinabing Pilipinas, ikaw na yung level nila eh. Level nila Mark Queens, nila ano. Pag sa Pilipinas, kumbaga kasi ikaw yung kilala eh. Pwede ka sumikat ngayon, isang taon kang sikat, pero baka next year wala na manonood sa'yo. Totoo. Actually, next week nga lang, pwede na. Kaya sa akin mas importante yung longevity kaysa kung Pilipino, ang lakas din racist. Baka hanap lang ng konting mali. Ito, lalaitin na lahat yung buong kultura. Hindi naman lahat din malinis lahat ng street food, di ba? Mga pare sa kanto. Pero kinakain mo pa rin. Pagka ganun din sa India, ang pagkakaiba lang sa talaga iba, kinakamay nila. Kung yung Koreano ba, yung mga puting Koreano, medyo pogi. Okay, di sobrang pogi. Basta Koreano, kinamay yung kimchi, nilagay sa laman lalaki pa ng mata. Hindi gaano, di ba? Ay, okay lang ba, kultura rin. Pero dahil Indiano yung nagkamay, yun yung sinasabi ko. Somehow may, yung physical, may... Isa na namang episode ang meron tayo ngayon na siyempre kasama natin isang first time ko to first time kong mag-guest ng food vlogger. Pero siyempre, guest natin ngayon para sa akin parang hindi ko na masyadong dapat ipakilala eh. Kasi umikot na siya ng iba't ibang parte ng mundo, nakita niya siya sa iba't ibang parte ng bansa para kumain at ibigay sa inyo yung information or i-review yung mga pagkain, kung gaano kasarap, kung ano yung in-educate nga tayo ng siguro ilang years na. Since 2016, pinapanood ko na to. So without further ado, bago kayo nga pala siya ipakilala, subscribe muna kayo dito sa channel. And gusto ko siya ipakilala ngayon, pangalan niya siyempre, from Chewy Show, si Carl Chewidian. Maraming salamat, Tio. Maraming magandang araw. Yan, nice meeting you finally, nice pare. Meeting you. Yun nice nga. meeting you. Napakabait niya na, siya eh, nag-follow ka kagad sa akin sa nakita ko. Parang, wow, naman. idol to Siyempre, nakita ko feed mo eh. Ang daming information. Yan. Kaya, marami matututunan dito. Yan. Hello, baka Madami matututunan. Doon ako sobra. natawa. Parang pinapakain ko sa kanila, puro chichirya eh. Dati. Ay, yan, oo. So ngayon, pinapakain ko na sila ng mga organic. Yung mga, may mga laman naman, di ba? So Chewy, kailan ka nag-start mag-vlog? Alam ko natanong na sa'yo, pero gusto ko lang malaman ng kung saan ka galing, ano yung origin mo, ano talaga work mo before, before nag-vlogging. In technicality, 2018 talaga nung start mag-vlog. Tapos yung 2018 yung nag-work pa ako dati sa Uniqlo noon, first job ko. Kaka-graduate ko lang sa UST. So 2018 yun. Tapos lumipat ako na ABS-CBN, nag-marketing ako dun sa publishing. So sideline pa rin yung tuition noon, every weekends ko siya ginagawa. And then, come 2019, mga latter part ng 2019, naglakas sa loob ako mag-resign. Nag-full-time ako. Sabi ko sa sarili ko, kasi na rin eh, hindi naman toxic yung trabaho ko, pero parang once maliit sweldo, tapos ang layo ko pa, parang yakit to QC everyday. Diba? Parang, araw-araw ka MRT, FX. Nakaka-depress eh. Oo, tapos parang, napapagod na rin ako, overwork, feel ko ganun. Halo-halo na, tapos sabi ko, try ko kaya i-full-time tong Chewy Show, pero hindi pa ako kumikita nun nasa Chewy Show. Naglakas loob lang talaga. As in wala pa. Monetize na, hindi pa? Wala pa, hindi pa. Minsan may mga sponsor lang maliliit. Like mga 500 pesos, mga ganong tip lang. Sabi ko, sige try ko kaya. Kasi naalala ko may nagsabi sa akin, 100% attention, 100% result. Baka ganon. So sige, naglakas loob ako mag-resign kahit di pa ganun kumikita. And then binibigyan ko lang sarili ko ng, at the end of the year, pag okay, di tuloy-tuloy. Pero kung hindi, maghanap na ako trabaho. Awa ng Diyos, nung tinul time ko siya, nung pumabor sa yung panahon. Kahit paano, nagka-views, yan, may mga sponsor, ganyan. Yun. So ikaw ang nag-i-edit? Yes, ako nag-edit hanggang ngayon. Though sa second channel ko, yung nagka-cameraman sa minsan si Jeyo, siya na rin nag-edit ng second channel ko. Pero sa main videos ko ako nag-edit hanggang ngayon. Grabe Yung edit mo, nakita ko rin yung evolution eh. Ay, maraming Pati salamat. yung intro nung iba yung... Maraming salamat. Unti-unti ngayon nagiging cinematic. So I guess yung content creation talagang natututunan mo pag ginagawa mo na siya no? Para siyang Brad eh. Swimming, di ba? Kaya hindi ka marunong lumangoy nung una. Siyempre, alam mo lang, matututo ka mag-float. Hanggang matututo mag-freestyle, backstroke, etc. Parang ganun sa editing. The more na ginagawa mo, siyempre mas gumagaling ka. Which is, yun din dapat yung ibang mindset ng content creators na hindi porket may nanonood sa'yo, hindi porket sikat ka, may pangalan ka, mag-stuck ka na lang dun sa kind of content mo. Dapat nag-evolve ka talaga eh. Mismo. Kasi pag nakita ng mga tao na,
Parang 2 years na to, ganito pa rin yung content niya. Ba't ko siya Kakasawa. papanorin, di ba? Kasi maraming uusbong na mas bago. Maraming uusbong na mas magaling sa'yo. Totoo yan. Sa akin, mas magaling sa akin. Pero, importante doon, nakikita nila, ay, nag-e-effort pa rin tong taong to. Papanorin ko pa rin to. Oo. Yun yung importante eh. Tsaka natutuwa sila pag kahit sa akin din minsan yung, follower mo ko since nung nag-start ka, yung wala ka pang nun, ka na, wala 2,000 ka pala ngayon, hanggang ngayon. Natutuwa sila pag kasama mo sila dun sa journey na yun. Totoo. Nakakataba ng puso yung mga ganun. Mag-message nga sila, diba? Uy, Paps, subscribe pa lang ako sa'yo 2018, 2019 pa lang. Tapos ngayon, kahit paano nanonood ka pa. Laking bagay nun, pare. Kasi parang hindi lang ikaw yung nandito sa journey na to eh. Parang kasama talaga sila. Diba? Parang kang may pinapanood na, alam mo yung, parang kang may pinapanood na anak mo. Parang ngayon graduate na siya, ngayon college. Nakaka-proud, parang ganun. Parang both ways. Parang feel ko sila, proud din sila sa akin. Parang ganun. Pero bakit mo naging gustong maging content creator? What made you kickstart the career? Bata pa lang talo, makapal na mukha ko pare. Like, hindi makapal na mukha na garapal na. Kumbaga, pag sa mga recitation, Hindi ka mahihiyain. pag mga roleplay, usually mga kaklase ko, yan, ako pipili leader, ako gagawa ng konsepto, mga ganyan. Gusto ko talaga nagper-perform eh. Low-key nga, gusto ko talaga maging artista. Seryoso. Lahat tayo, ang dami. Ako din eh. Gusto ko talaga umacting talaga. Seriously, nagteatro pa ako eh. Pero nag-quit din ako kasi mas priority ko grades. Diba? Mukha lang ako pero grade conscious ako. Tawag dito. So, ganun talaga. And then, mahilig din ako sa food. Mahilig ko kumain. Nanay ko masarap magluto. Wala naman akong culinary background. Di ako chef. Wala, marketing ako eh. Tapos, dati nanonood ng Biyahe ni Drew. Diba? Every Friday yan eh. TV pa yan. Diba? Abangan mo pa yan tuwing Friday eh. Sabi ko, galing ni Drew. Biyahe, tas kumakain. Parang nakaka-entice. And then eventually, mga 2017, napanood ko si Mark Queens. Yung OG food vlogger talaga. Buong mundo. OG talaga pare. Yun ang Kong TV na hindi lang Pilipinas. Food. Buong mundo. Food vlogging talaga. Tapos sabi ko, galing na mag-isa lang siya. Tapos host siya ng sarili niyang show. Parang, di mo na pala, sa panahon ngayon, 2017, 2018 vlogging, di mo na pala kailangan ng malaking camera team para magkaroon ng sariling show. Pwede mo pala simulan. Ayun, na-intriga ako. Tapos may iPhone 6 ako noon, tapos may peke akong Gorilla Pad. Try ko simulan. So yun na, try ko sa Binondo, unang episode ko. Ang mahihain pa ako noon. Tapos, eventually, natatawa ako noon, ang pangit ng content ko. Pangit, sabi ko. Pero habang ini-edit ko, mukhang tanga, no? Pero ba't ganun ang saya ko? Alam mo yun, yung ganung feeling. Sabi ko, paulit-ulit yung words ko, yung edit ko, pangit. Pero masaya ako eh. So sabi ko, hindi, sige, tuloy-tuloy. So, alam ko naman habang the more na ginagawa mo, di ba? Mas gagaling ka. So, yun yung maging mindset ko nun. So, talagang gusto mong, kumbaga natuwa ka na lang, no? Masaya eh. Masaya eh. Fulfilling siya eh. Na minsan, pag in-upload mo yung video, 1,000 views, masaya na ako dun eh. Bro, itong isipin mo eh. Yung ang daming nabababawan sa, ay, grabe, 500 views yan. Pero kung titingnan mo siya sa ganitong perspective, makakapag-gather ka ba ng 50 na tao sa isang kwarto na panonoorin ka? Ang dami na nung 50. What more yung 500? So, interesado sa'yo, di ba? Oo, malaking bagay. Kahit may 2 comment lang yan. Di ba? May nang bilawensyahan tao eh. Kaya, yun yung nakita ko na, okay. Tapos eventually, ba yun niya, 2018, 2020, 2021, parang eventually na-realize ko, okay, hindi lang pala to food vlogging. Meron ka palang sense of inspiration para sa ibang tao. Parang you have a purpose. Hindi ka lang pala pwede sumikat, hindi ka pwedeng maging host. Pwede ka pala maka-impluwensya ng maganda sa ibang tao. Yun yung sakit ako, okay. Kasi marami na nag-message sa'yo, Paps, na-inspire kami mag-travel, na-inspire mag-food vlogger. May mga ilang food vlogger na nag-message sa akin dati o nagko-comment na ngayon, nakita ko may mga following na sila. Tapos ako daw nag-inspire sa kanila maging food vloggers. Ngayon, nakakita mo, may mga 100,000 followers na, 500,000 followers na parang, uy, wow. Sarap sa feeling. Yung talaga yung fulfillment. Pwede ka mag-name drop. Sino yung mga yun? Ay, okay. Baka sabihin. Private message eh. Private message. Okay. Pero yun nga yun eh. Yun yung sa pagiging content creator. Parang ang laking bagay sa atin nung comment. Ang laking bagay nung nakakatuwa eh. Yung, uy, may nanood. Uy, may naka-appreciate. Uy, may So, Tsaka, ikaw ba ganito ka rin? Kilala mo yung mga nagko-comment? May mga ilan. Alam mo kasi yung meron sabay yan, may pangalan? Mga consistent eh. By meron pangalan. talaga dyan kada video mo. Meron ako, top of mind kay Ira San Miguel pangalan niya. Lahat ng videos ko pare, may comment yun automatic. Ay, Pops, thank you for, katulad nun, naalala ko yung Ira kung nanonood ka. Pero hindi ko siya kalala. Yun lang yung pangalan sa YouTube channel niya na nag-comment lagi. Meron at meron talaga. Tapos yun, di ba,
eventually iba, maging kakilala mo na. Di ba? As yun, nakakatuwa naman. Nakakatuwa nga yung Tapos, bakit sabi mo gusto mo mag-artista, gusto mo dati. Nakakatuwa din na ngayon, parang nagbago yung mundo, no? Yung kumbaga, hindi mo na kailangan ng production, hindi mo na kailangan ng network, hindi mo na yung power to the people na ikaw pwede mong pasikatin sarili mo, not like before. Kailangan mo na network, kailangan mo gwapo ka, kailangan mo, ngayon, kailangan mo personality. Totoo. Mas naniniwala sila na tipong, ito kasi ordinary yung tao eh. Mas achievable, Totoo. mas relatable. Na pinag-uusapan nga namin na yung artista, pag nag-vlog, parang hindi masyadong pinapanood. Parang ganun, parang hindi ng tao. Pero pag yung vlogger, naging artista, pinapanood pa din, no? Somehow. Pero alam mo, feel ko wala naman sa pagiging vlogger o pagiging artista, nasa tao talaga eh. Kasi may mga artista rin na makita may personality, di ba? Oh, Alex. Pero nagkiklik sa, Alex. sa yung channel nila. So feel ko talaga wala sa trabaho. Kahit ng trabaho mo. Di ba? Kahit nga ngayon, kita ng trabaho mo, pwede mo na i-content eh. Mismo. Di ba? Kahit nag-ayos ka ng bahay, kaya karpentero ka, may TikToker ng kaprentero, may TikToker ng nag-eembalsa mo. Hindi, seryoso, nakita niyo ba yun, di ba? Oh. So parang, Panonoorin eh. papanoorin talaga. Ang daming medium ngayon para ilabas yung talent mo, ilabas yung personality mo. Ang dami, may TikTok, may Facebook, may YouTube, Instagram, lahat, di ba? Only friends. May only friends din, di ba? Oo, pwede ka. Lahat ng talent mo. Oo. Marami ng medium ngayon. Nasa sayo na lang kung paano at saan. Paano? Tsaka ngayon, feeling ko, pag negosyo ka, ang gusto nila ngayon yung negosyong may muka eh. Totoo. Kailangan Totoo. mo mag-content. Kung hindi ka nagko-content, halimbawa, negosyante ka, hindi ka nagko-content, may iiwang ka. Totoo. Sobrang lumang pangitain na to o slogan to sa marketing. Pero hanggang ngayon, 2025, content is king. Hanggang ngayon, di ba? Tagal na yan. 90s pa lang, 80s pa lang. Yun na yung di ba? Content is king. Hanggang ngayon, content is king pa rin. Talaga ba? Content is king na ba dati? Pero hindi lang internet. Sorry. Hindi naman siguro mga 80s o siguro mga early 2000s. Ganyan sila sabi na. Kasi di ba dati, kaya nga may mga TV commercials eh. Di ba? Kasi niniwala sila, kailangan mo makarelate yung tao eh. So hanggang ngayon, content is king pa rin talaga. Galing. Nung nagba-vlog ka, wala pa masyado, no? Hindi pa uso, no? Wala. Ang pinaka naalala kong food vlogger nun talaga, Urban Yusuf. OG talaga, Urban Yusuf. Pero parang wala akong maalalang iba na hanggang ngayon nagbo-vlog pero yung wala. feeling mo na kinakausap mo yung camera? Uy pare, nakakatawa. Naalala ko dati. Kasi Public wala ka pa eh. gaano eh. Nakikita ko public ka, parisan. Tapos madaming tao. Mag-isa kang... Nakaka-confuse, Paps. Kasi ngayon, pag may nakita ka nagbablog na, ay, vlogger yan. Normal. Oo. Dati pag nakita kang may nagsasalita ka sa harap ng camera, ay baliw yan. Kasi nagsasalita mag-isa. Pero ngayon normal na eh. During that time nakakaya talaga, tinitignan ka ng tao, parang feel mo, ay baka judge. Sino ba to? May ako na camera. So nakakaya, pero nakasanayan ko na lang din eh. Wala di ba, the more you do it, di ba, pa kayo mo, wag masaya ako dito eh. Ina-admire ko nga yung kaya ina-admire ko yung mga OG, yung mga time na 2016, 2018, kasi yun yung time na baliw ka. Pag may hawak kang kinakausap mo yung camera, public, nakaka-conscious yun. Hindi katulad ngayon na normal na siya eh. Oo, totoo. Accepted na ng society. Okay, during that time, sino ba to? Nagpipiling na vlogger. Di ba? Sino ba to? Ano mong ginagawa niya? So ngayon, medyo mas accepted na siya. Kahit sino, di ba? May phone ka lang, boom, vlogger ka na. Yun, exactly. Minention mo, kailangan may phone ka lang. Kaya ako sinasabihan ko lagi yung mga taong, paano kung magva-vlog? Wala nga akong equipment. Wala akong So do you believe also na the best camera is the one that you have right now? Totoo, yan talaga. Ako nga, kasi iPhone 6 na bigyan ng AirPods ko, wala akong pera nun, pare. Walang mic, no? Walang mic. Kung ano lang meron, kung anong meron ka talaga yun yung gamitin mo. Kasi ang puhunan mo talaga nun, yung utak mo, yung kunin na sa loob ng utak mo, tsaka kapal na mukha eh. Yun talaga yung puhunan mo sa utak. Kasi wala kang pera eh. Diba, ba't ka diba, hindi mo mag-iipon ka muna ng pambili ng ganong camera. Hindi, unti-untiin mo. Gradual yan eh. Kasi darating yan. Pero importante, alam mo sa sarili mo, nag-i-improve ka. Bumili ka lang sa Lazada ng Gorilla Pad o diba? Lalo na ngayon, ang daming na ngayon sa Shopee. Lazada, ang dami na ngayong mga camera, tripods, ang daming amumura. During 2018, hindi, bibili ka pa talaga ng mga tripod na Anong pang-edit mo noong 2018?
Power Director na peke. Download ko lang. Old school, di ba? Ngayon, nakaluwag-luwag. Bumili na ako ng may access talaga. Ano, May license. Power Director pa rin gamit Hanggang mo? ngayon. Pero yung pinaka-modern, ay pinaka-present na nila. Okay. Parang Akala ko medyo ka na, nag-Premiere. Ako kasi yun yung Premiere gamit ko noon. Mas kasi user-friendly ang Power Director. Director. Tsaka nandun nila lahat ng kailangan ko eh. Hindi naman kasi ako parang movie na kailangan ng effects na ganito. Ganyan. So, Iba-iba. Ngayon, nababaliw ako CapCut eh. Kasi andun na din lahat eh. Do what works for you. Yun talaga eh. Diba kasabi nga ni Carlos Agassi, di ba? Do what works for you. Do what works for you. Tama ako. Ay, tama ka. Mali ako. Di ba? Tama nga yun. So ikaw, kailan ka nag-start ma-monetize? Anong year yun? Naalala mo yung moment Facebook na yun? 2020, YouTube mga 2022, I think. YouTube bago lang. Nanonood na ako sa'yo noong 2020, hindi ka pa pala monetize. Sa YouTube no? hindi Facebook talaga dati yung malakas eh. Doon talaga ako parang, kahit paano kumikita ka Facebook. Sa sponsors, kahit paano, okay, Facebook. Tapos biglang YouTube ko laga ng views. Tapos parang siguro mga early 2023 lang ako parang, okay, medyo pwede pala kumita sa YouTube. Doon lang yun. Medyo recent lang ako sa YouTube talaga. Dati Facebook talaga. So anong feeling mo na monetize ka? Tuwan-tuwa ka? Okay, oo, pare. Kasi parang, pwede pala to, no? Pwede ka pala kumita dito. Pwede, di ba? Pwede ka palang magkaroon ng source of income habang ginagawa mo to. So masaya. Sobrang fulfilling. Tsaka you did it full time, nag-resign ka, sabi mo, walang pera. Paano ka nabuhay? Yun nga, minsan may mga sponsor na kahit papaano, pero maliliit nga lang. Minsan 500 pesos, 300 pesos. Patulang ko yan. Minsan, parang kita Bulacan, may mag-sponsor na 500 pesos o 900. Kaya patulang ko yun. Sayang eh. Hanggang maka-accumulate ako for that month. Ganun. Kasi ako dati, naalala ko noon, social media manager ko, Australian company. Nung nag-full-time ako, from sahod na maayos, naging ko minimum wage eh. Nung nag-full-time ako, as in hindi pa rin ako monetize. Talagang ginapang ko din. May time, ganyan din ako pare. Mahirap. Ang hirap. Oo. Ganyan din ako noon. Kasi nag-resign ako. Ang gandang trabaho ko sa ABS eh. Though di sobrang kalaki yung kita. Pero maganda eh. Like, may benefits ako. May leaves. Kompleto naman. Pero yun yan, nag-full-time ako. Rinis ko talaga. Ay, baka kailangan ko i-accept na, di ba? Accept ko na baka mas mababa yung sweldohin ko. Ganyan. Pero yun nga, sabi ko nga, awa ng Diyos. Parang hindi pa naman tumatagal ng 2 buwan. Ay, okay, medyo nagmo-monetize na. Medyo may mga sponsor ng iba. Gano'n yun. So anong ma-advise mo dun sa mga taong gustong maging content creator ngayon na natatakot silang mag-resign or natatakot silang maging full-time pero ito yung sinasabi ng puso nila, ito gusto. Ang sasabi ko sa kanila, wag nila gagawin yung ginawa ko. Hindi ideal yun. Ako din. Wala ka namang pera, so magre-resign ka, so gagawin mo, ay para sa pangarap. Pelikula lang yun. Nagkataon lang sa akin talaga. Kung totoo kasi, hindi ko advice yun eh. Pero somehow it worked for me. Pero kung hindi man nag-work sa akin yun, siguro kwento na lang yun. Nag-resign ako agad, di pa ako. Kwento na lang yun, di ba? Pero kasi nag-work sa akin. So, masasuggest ko, kalkulahin mo. Lahat naman sa buhay kalkulado eh. Kalkulado yung ipon mo. Enough ba tong ipon ko? Enough ba tong magiging trabaho ko? Yung katulad nun, sa akin nga nun, kalkulado rin eh. Sabi ko nga, August ako nag-resign noong 2019. Pag end of the year, December 2019, wala. Pangit yung Chewy Show. Pandemic pa. Yun nga eh. Kung pangit yung Chewy Show, mag-ano na lang ako. Mag-apply na lang ako ng ng work ulit. Yun nga, pumabor sa akin. So yun yung calculation ko. Parang bibigyan ko ng sarili ko ng mga 5 months gawin tong full time. Yun. Okay. Kaya yun lang, mo lang, analyze mo lang mabuti. Kanya-kanya tayo eh. Kalkula mo lang kung siguro kaya mo. emergency funds na mag-ipon ka muna bago ka mag-resign. Good for 6 months. Parang ganun, ipon ka muna. Ilang months bago ka masabing, kaya na akong buhayin ito? Siguro mga 1 taon din, mahigit. 1 taon din, Kaya buhayin pero hindi yung parang kaya mo mag-ipon. Parang okay, pang day to day, parang ganun. Tapos yun. Ako nga 2 years eh. Tagal rin, di ba? Iba-iba talaga eh. 2 years yung kasi yung Facebook, dami kong problema eh. Yung mga demonetization. Inabot ko pa yung 10,000 yung kailangan. Ganun ba? Ngayon, dali na eh. No? Ngayon, nandali, 5,000. Tapos yung isang viral mo lang, tapos na eh. Monetize ka na eh. Totoo. So, yun nga yung nun eh. Matagal din ako bago kumita. So, ngayon, nakakasama mo na yung mga sikat, yung mga talagang, para sa akin, pag sinabing Pilipinas, ikaw na yung level nila eh. Hindi ba naman? Level nila Mark Queens, Pag sa Pilipinas, kumbaga kasi ikaw yung kilala eh.
Ikaw yung, paano mo sila na-contact? Paano nangyari yun? Wild lang din kasi literal si Sunny, Best Ever Food Review Show, si Mark Quinn, sila talaga yung dahilan din talaga kaya ako may sariling show. Sila talaga influensya talaga sa akin, Okay. nagpag-go signal sa akin. And then medyo Hindi wild. si Walkwid yan. Si Walkwid. And then eventually, Old school. somehow na-meet ko nga sila. Si Sunny, una ko siya na-meet 2022. Parang emergency, meron silang shoot sa Pilipinas, kailangan nila ng local producer. And then message ako sa Instagram nang naghahanap sila. Swerte ako agad nag-reply. So yun, long story short, magkaibigan na kami. Parang siguro 6 na beses na ata kami nag-collab sa lahat-lahat. Si Mark Queens naman, ganun din, in-email ko siya and then 2022 nag-reply siya. Tapos matagal din yun parang exchange emails lang kami. Tapos nag-meet lang kami 2024 sa Bangkok, sa Thailand. Kumain ako sa restaurant niya. Okay. Tapos yun, hanggang neto, nung 2024 din, latter part ng 2024, nag-Mindanao food tour kami. Ako nag-guide sa kanya. Sa katulong ng mga local guides na nakasama ko rin, sinamahan namin siya mag-ikot sa ibang probinsya ng Mindanao. Tapos yun. Surreal pare kasi iba yung, di ba parang isipin mo, may idol ka sa basketball Tapos ngayon meron kang direct advice from them. Di ba pwede mo silang lokohin, pwede mo silang tanungin. Laking bagay, laking impact sa trabaho ko, malaking impact sa trabaho ko na marami yung advice sa kanila. Yung si na Mark Queens, ano yung, nung na-meet mo yung idol mo, sabi nila, when you meet your idols for the first time, ano yung mga na-advise nila? Ano yung mga natutunan mo? Kay Mark Queens muna ba? Kay Mark Sunny? Queens muna, sige. Kay Mark Queens, sabi niya lang talaga maganda yung sinabi niya na lang ako sa aeroplano kami nun. Mag-adapt ka. Kumbaga, lagi siyang natututo Lagi siya nag-aaral pa rin kung ano yung bagong trends, kung ano yung i-improve niya editing niya. Which is ang ganda kasi tagal niya sa industriya. Like siguro 2011 pa lang, 2012 nag-vlog na siya. Pero ngayon nag-a-adapt siya. So yun yung na-realize ko, tama nga which is sa akin applicable din Kasi alam mo pare, sa mga vloggers ngayon, pwede ka sumikat ngayon, 1 taon kang sikat. Pero baka next year wala na manonood sa'yo. Totoo. Actually, next week nga lang, pwede na Totoo, di ba? Kaya sa akin mas importante yung longevity kaysa sa fame And I'm very thankful na ngayon, 7 years na ba ako? 7 years ko nang ginagawa kahit papaano. Kaya sabi ko nga, pag nagpapapicture pa rin sa kanya sa mall o kaya sa labas, tungtuwa pa rin ako Kinikilig pa rin ako. Kasi sabihin nun, ay, relevant ka pa pala. Kahit mga basher, kunyari may thread ako sa Reddit, o may nagbabash pa rin sa akin, gaya may nakita kong post, pinabash ako. Masaya pa rin ako Kasi sabihin, relevant ka pa rin. Kasi kung wala nang bumabanggit sa'yo, di ka na pinag-uusapan, sabihin, wala na, laos ka na. Kaya yun yung importante, maging ka pa rin relevant, mag-adapt ka sa nangyayari ngayon. Yun, maraming mga social media ngayon na kailangan nag-upload ka rin, mga ideas na baka luma na hindi na applicable sa 2025. So matuto ka lagi. Tapos yun, sabi niya, actually hindi niya sinabi pero based on my observation, humble lang talaga lagi. Maging humble ka. Huwag mo isipin lagi na ikaw pinakamagaling. Mismo. Maraming mga mas bago na pwedeng mas magaling sa'yo. Kung matuto ka dun, ganun. Give and take lang, give and take. Ano yung nakita mong meron si Mark Queens na kaya siya naging successful? Siguro siya yun Kung ano siya, yun din siya sa camera. Iba man nagsasabi, si Mark peke daw, lagi OA daw, lagi daw yung mukha niya pag, yung OA. Di ba yung pagkain? Pero alam mo Brad, sabi ko nung na-meet ko si Mark Queens, kung gaano siya kabait sa camera, sa video, 10 times siya mas mabait sa personal. Wild pare, ganun siya kabait. Kaya yung mga iba na sasabi OA, ganyan. Hindi, ganun talaga siya kabait. Sobrang bait niyang tao. Mas genuine talaga siya. Okay. Kaya yun talaga, yung humility siguro pinaka natutunan ko sa kanya. Si Sunny naman, ano nang si Best Ever Sunny Food naman, Show? ang dami kong natutunan doon in terms of technical side. Kaya iba sinasabi, Chewy, ginagaya mo si Sunny May nakita akong comment sa Reddit sorry for the word, sabi. Si Chewy, galing Sunny. Kaso lang kakagaya kay Sunny, nagbumukhang tamod na siya ni Sunny. Ako yung mismo inis ako, natawa ko. Ang witty ng comment mo Pero alam mo kasi, ang explanation ko dyan, 2022, after namin mag-shoot, bago sila umuwi, binigyan niya ng 1-hour session. So, pinali niya ibang videos ko. Pinalista niya sa akin mga kailangan gawin. Chewy, bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganyan, lente, tripod, ilaw. Gawin mo itong mga shots na to, wide shot, close-up shots, 5 seconds. Tinuruan niya talaga ako na parang masterclass na 1 hour. Tapos, grabe mahal yun. Mahal yun. Yun pare, di ba? Tapos ito ang pinaka-wild doon, hindi ako yung nagtanong, uy, saan ba ako pwede mo turuan? Siya nag-offer sa sabi niya, kasi nalaman niyang pinap-idol ko siya So sabi niya, pag natapos na natin lahat ng shoot, usap tayo 1 hour, turuan kita. Siya nag-offer. Tapos nakakatuwa pa na after pa nung time na yun, hindi pa natapos dun yung turo.
Nagka-exchange pa kami sa messenger ng mga advices, ganyan. Pati yung the way of describing food. Tawag dito, tinuruan niya rin ako eh. Ito yung mga kailangan gawin, adjectives, descriptions, ganyan. Kaya technical side, malaki utang na loob ko sa kanila talaga. Tsaka, sobrang bait. Makulit din. At masungit. Sa trabaho. Talaga? Strict yun. Sobrang strict. Like, pag sinabi mong 5 minutes, dapat 5 minutes nandiyan yung pagkain. Strict talaga. Ang galing sa oras. Ang galing. Mismo. Pero yun timetable lahat talaga. Yun yung qualities ng successful na tao. Oo, kaya di na nagtataka na ganito siya ka-successful at ganun siya kagaling eh. Sipin mo brad, kung tutuusin na, yung team niya, ilan lang sila, 20. Cameraman niya, 2. May Ang producer. laki nun 20 na team. Hindi, ito yung explanation ko. Ano na yun, lahat na yun, may mga producer, researcher. Pero ang punto ko, pag nagsushoot sila, 2 cameraman, isang assistant, isang producer, tas siya. Pero yung quality nung show niya, panglalaban mo sa mga TV show sa mga network sa Amerika. Na ang grupo nun sa isang shoot, 20 na agad. Sila, parang 6 lang sila sa shoot. Gets mo ba ako? Yung manpower. Yung 20 na yun, sa opisina, pero sinasabi ko pag shoot na, ilan lang sila. Pero yung quality, di ba? Kita mo? Pang TV show talaga sa Amerika. Pang Netflix pa nga siguro eh. Ganun. So sa lahat ng mga bansang napuntahan mo, alin yung pinakamasarap na pagkain? Masarap, top of mind, Japan syempre. Bias ako sa Japan. Okay. Tapos, dahil? Bias ako eh. Mahilig talaga Japanese cuisine, bata pa lang ako. Ako airpods ko nakatira sa Japan eh. Kaya, hindi siya hapon pero doon talaga siya nakatira. So parang bata pa lang ako, nakatikim na ako ng kahit paano, yung mga padali niya, mga cup noodles, mga. So parang maaga namulat yung palate ko sa Japanese food. Tapos yun, I think everyone love Japanese food naman. Anong Japanese food yung pinakamasarap for you? Unagi, kung alam mo yung unagi. Greedy eel siya. Yun talaga yung best para sa akin. Tapos any kind of sushi and sashimi. Yun talaga hilaw, no? Oo. O kaya kahit yung mga sushis lang. Alam mo ba na yung sushi daw nila, hindi daw uso yun dati. Nakuha daw nila yun sa Pilipinas. Hindi ko alam yun Yung nakikita nilang nagkikilaw dito yung mga kilaw. Totoo ba? Doon nila doon nila daw na-adapt yun. Ang dati daw Japanese, hindi daw talaga sila. Wala sila masyadong culture. Hindi nila kinakain yung hilaw. Kumbaga nakuha lang nila doon sa mga nasakop, mga galing. In-adapt nila sa bansa nila. Parang Pwede. Kasi matagal na natin ginagawa, di ba? Ceviche nga, di ba? Galing. Yun, sa pagkain Japanese, kung sa kung sa experience, ang wild talaga India. Nakita ko nga eh. Yun talaga. Yun talaga best talaga. Wow. Ano yung masasabi mo sa Indian food? Na kasi, di ba, mga Pilipino nilalait na nagkakamay, ano masasabi mo? Ako yung pangalawang best ko na sa India. Nung 2023, iba siguro napanood na yun. In-explain ko na experience ko sa Delhi. Yun yung capital nila. Neto, like, a month ago, punta Mumbai naman, yun yung largest city nila. Mas wild yun. So, nakadalawang beses na ako. Masasabi ko lang, crazy talaga. Magulo talaga. Magulo. Pero, hindi lahat nung negative na nakikita nyo sa videos, ganun lahat. Kasi parang dating, porket ganun yung pagkain nila, yung kinakamay, parang feel mo, ang dudungis na nila eh. Parang ginjudge mo na agad yung tao eh. Sabi ko nga, itong mga Pilipino, ang lakas din racist. Makahanap lang ng konting mali. Tawag dito, lalaitin na lahat yung buong kultura. Hindi naman ganun eh. Kumbaga sa atin sa Pilipinas din, hindi naman lahat din malinis lahat ng street food, di ba? Mga pare sa kanto, di ba? Pero kinakain mo pa rin. Kumbaga ganun din sa India. Ang pagkakaiba lang sa talaga iba, kinakamay nila. Okay. Totoo naman talaga yun. Okay. Pero yung mga kita mo mga ginaganon ganun, mga juice, mga extreme na yun, hindi lahat ganun. Tsaka may ako sa pang lokal, sa India, aware sila na nagtitrending videos nila sa buong mundo. Alam nila. Hindi sila naive, lalo yung mga nag-opisina. Alam nila yun na nagtitrending sila. Pero kasi pare, kultura eh. Ang India kasi sobrang laki, overpopulated, fast-paced sila. Kailangan mabilis lahat. So yung paghawak-hawak, kaysa kumuha ka pa ng kutsara, tinidor, ikamay mo na lang. Kasi mabilis sila eh. Kailangan nang kumita ng pera eh. Kahit yung mga tendero na yun, kailangan mabilis eh. So yun din isang... di ba? Kahit mo iba, yung iba sabihin, ba yan? Parang okay lang ba sila? Ba't sila nagmamadali? Hindi, kultura nila yun. Tsaka thinking, Pops, way back, like sabihin natin yung mga 1600s, 1500s, wala namang utensils eh. Ano bang paggamit ng mga ninuno natin? Kamay. Diba? Kamay naman, di ba? Ito nga, Brad, sabi ko nga sa iba, kung yung Koreano ba, yung maputing Koreano, medyo pogi. Okay, di sobrang pogi. Basta Koreano, kinamay yung kimchi, nilagay sa lalaki pa ng mata. Hindi gaano, di ba? Ay, okay lang ba? Kultura niya. Pero dahil Indiano yung nagkamay, di ba? Yun yung sinasabi ko. Somehow may, yung physical, nila eh.
Yan ang Diba? hirap sa inyo eh. Pag pangit, molestya eh. Pero kapag kapogi, normal yun. Parang ganun. Diba? Yung Japanese, di ba? Sushi kinakami ng Japanese minsan pag ginagawa ginaganon yan Kinakanan. Di ba? Para ilagay, binibilog-bilog eh. May warmth pa nga daw yung kamay. May tamang warmth. Oo. Pero kasi, nag-gets ko rin yung iba. Kasi yung India naman, iba kasi literal street food eh. So, okay na kami. Kaya medyo disgusting lang tignan. Pero alam mo, Brad, may mga nakita ko doon, to be fair street food sila, pero bago sila maghawak, nagugas sila kamay. Nakita ko. Oo. Pero sa gripo ng joke lang. Yung niloloko ni Mekus na sa kanal daw. Ay, hindi naman. Kanal water. Pero may mga nakita ko doon, yung mga yellow nila na sa labag lang. Yun yung parang, shoot, parang, ba yun? Kasi, pagkain okay pa, pero pag tubig, yun yung nagpapa-food poisoning talaga sa tao eh. Oo. Yun yung Pero kinain ko pa rin. nag-mineral water ka doon. Hindi ka uminom ng tubig sa ganun-ganun lang. Yung, dyan, Brad, yung logic dyan, siyempre halos lahat ng pagkain ginagamitan ng tubig, di ba? Oo. Kung kahit uminom, kung water consumption, siyempre mineral. Pero kung sa kinakain ko, di ko na alam kung saan galing yun. So kain ka na lang. Yun yung isipin, kain ka Actually, na lang. pag mainit, alam ko walang bacteria yun eh. Sabi nila, pero akin nila, kain ka na lang. Sabi nga ni Sunny sa akin di ba si Sunny, dami ng mga kinakain wild nun. Oo. Tinanong ko rin yan bago mag-India. Sabi niya sa akin, alam mo Chewy, kung kakain ka lang ng small portion, di ka naman basta-basta tatablan yan. Kung kunyari ubusin mo yun o magmukbang ka, baka mag-food poisoning ka. Pero kung konti-konti lang, kahit siya, kumakain siya ng exotic food, kahit basta kumain ka lang ng mga small portions, mga 1-2 bites, okay na yun eh. Pero kung magmumukbang ka, baka doon ka madali. So ganun lang din ginagawa ko. Ano yung pinakamasarap na nakain mo sa India? Ang ganda nung tanong, pare. Alam mo masarap, kakagaling ko lang, ano ba masarap? Ako ang favorite kong pagkain sa India yung fast food nila, Taco Bell tsaka KFC. Kasi hindi, totoo. Yun yung comfort food ko talaga. Pero in terms of street food, masarap yung kebabs nila. Masarap din yung mga... Chicken, no? Chicken kebab? Chicken, may lamb. Okay. Kasi beef bawal din sa kanila except kung sa Muslim town. Oh my God, I ate my God yun. Oh my God, I ate my God. Pero yung mga tawag dito, chuchurnaan, masarap din yan. Mga parata, curries, marami. Ang hirap eh. Pero top of mind siguro, syempre, biryani tsaka kebabs. Masarap din talaga. Ako naman, ang paborito ko sa kanila yung tikka masala. Ay, Tapos masarap biryani din rice. yan. Oo. Kahit nga bread lang yun eh. Sarap din nun. May Tsaka yogurt yung- sauce. Sinasabi ko nung nasa Dubai ako noon before eh. My friend, not Indian spicy Filipino spicy. Kasi yung Indian spicy nila, yung normal nila puta. Totoo. Pawis yung anit mo eh. Lahat ng pagkain nila doon, kahit common street food talaga, sabi ko nga, minimum siguro 10 spices yung nakalagay. Hindi spicy spices. Kaya siguro yung iba, lalo yung mga westerners, hindi naman sanay sa ganun. Kaya siguro umikot yung chan nila kasi ang daming spices na bago sa chan nila eh. Oo. Na kahit tayo mga Pilipino, hindi sanay sa ganun Hindi, eh. tsaka yung spices daw na yun, nagke-cleanse ng tiyan mo. Kaya ka nagtatae. Pwede? Pwede Yun ang siguro. sabi sa akin ng Indian kong kaibigan. It's cleansing your body. Sabi Kaya niya. sometimes So, it's not let it. about yung sa linis ng pagkain nila, pero mga spices na nakalagay eh. Yun siguro na nabibigla yung tiyan ng ibang tao. Pero masaya. Kasi India talaga, lahat ng senses mo pare gagana eh. Mismo. Mata, pandinig, lahat, touch, lahat gagana. Yung bosina. Hanggang ngayon, pag kumikita ko, naririnig ko pa rin. Amoy, yung ingay, lahat talaga. Pero, it's an experience na pag kunento ko sa'yo, baka mahirap i-describe. Pero pag nandun ka, dun mo lang talaga experience. Wild pare. Wild, sobrang wild. So anong pinaka-favorite city mo sa India? Napuntahan mo na yung Mumbai, Delhi. Alam mo, to be honest, Mumbai siguro. Mas Mumbai chaotic City. City nila yun eh. Di ba yun Mas yung marami. business? Oo, pero mas ma-action eh. Mas ma-action eh. Tsaka alam mo ba, Brad, sa Mumbai, doon mo makikita yung extreme of the extreme. Extreme of the poorest. Mga pinakamahirap talagang tao. Hanggang sa mga pinakamayaman nandun. Oo, nandun Meron nga. nga kuyari itong village na ito pang mayaman. Yung mga Bollywood nandun eh. Yung katabi nila, squatter area. Ganun ka yung contrast ng buhay nila. doon. Duality ano? Duality. Nakakaawa rin minsan eh. Kasi parang, grabe no makita mo talaga dito yung division ng hirap at mayaman. Pero masipag silang tao, no? Magagaling. Alam mo, Brad, maraming mga Indians na maraming mga Indians na mga multi-billionaire. Oo. Oo, di ba? Mga matatalino, mga Kahit yung scientists, squatter ganyan. sa kanila, kumikita ng pera eh. Kasi nagtatabaho eh. Oo, bawal daw talaga kasing itong tamad eh. Hindi Kailangan- katulad dito sa atin, yung squatter sa atin, iinom ng cobra eh. Tapos tatambay. Oo. Wala gagawin. Uy, joke na yan. Shoutout, GB Labrador. Di ba? Enjoy na na parang, pero sa
Mga bansang napuntahan mo, ano yung masasabi mong hindi para sa akin tong pagkain na to? Ang gandang tanong Bansa, alam mo kasi Brad, siguro di ko kaya sabihing bansa. Kasi sa bansa na yun, may mga nakain akong masarap doon. May mga nakain din di masarap. So, ang hirap O sige, i-generalize. sabihin natin na food. Okay, galing saang bansa? Top of mind, siguro, ang hirap Siguro, if a certain food, siguro sa mga exotic food kunyari sa Thailand, lalo na yung mga scorpion, tarantula. Hindi mo kaya talaga. Hindi, nakain ko siya pero hindi ko siya ulitin. Dahil? Kasi hindi talaga siya masarap Hindi totoo. For the experience, yun yung mga typical na for the experience lang. Kaya nga pang turista rin siya Kasi lalo yung scorpion, yun ay tarantula. Pag kinagat mo, ramdam mo may mga balay-balahibo nun Ganun Tapos siguro saka siguro hindi ko rin kakainin ulit hindi na to ibang bansa, Pilipinas to. Nueva Ecija, nag-hunt kami ng daga. Oo nga, daling araw yung kasama ko yung mga mandaraga. Sa palayan kami, sa Likap Nueva Ecija, isang malaking palayan. Nag-hunt lang kami daga, sinadobo nila. Ako, Brad, maniwala ka, nandidiri ako sa daga. Sabi ko, mas paliguan mo na maraming ipis, wag lang daga. Face your fears, di ba? Tapos pagkahuli ng daga, akala ko, yung itsura ng mga dagang bukid, mga brown. Kung ano pala itsura nun sa bahay natin, kung ano pala itsura ng daga, mga gray din. Sabi ko, wala na, ito na Kasi okay naman yung lasa niya. In terms of lasa, kung hindi mo isipin daga, lasang manok lang din talaga Pero kasi nakita ko yung proseso yung pagkatay sa ulo, yung buntot, lahat, binalatan. Kaya sabi ko, okay, hanggang dito na lang to. I mean, di naman siya hindi masarap, pero in terms of experience, di ko na ulitin. Actually, speaking of the daga, nabiktima rin ako niyan. Doon ako sa Nueva Ecija. Sinabi na akin ni Ibon, ano to? Ibon, adobo. Ibon Di kain daw. ako parang, kay Ibon. Hanggang mamaya, nalaman ko, masarap naman. Masarap nalaman naman, ko, diba? sinabi Lasa sa manok, akin ng nagtatawanan, daga. Hindi ko alam hindi mo na masusuka, hindi mo na maano. Pero ako din agree ako, ayoko ng daga, bro. Pero importante dyan, Brad, ngayon, may maikikwento ka na. Oo. Diba? Uy, pare, nakain ka na daga. Di pa. Diba? Importante, may nakwento ka na. Yun na yun. Pero lahat nakain mo na Sawa. Pwede naman cobra sa Indonesia. Anong lasa? Lasang mas chewy na manok na crossbreed ng parang baka. Parang ganun. Hindi mo tip? Masarap siya. Yung lasa niya masarap. Pero medyo yung luto kasi barbecue. Parang satay Tawag dito. Medyo manguya, matigas. Medyo rubbery yun yung texture niya. Okay. Pero ang Isaw, ganda ng story may nun. Alam mo, pagka-isaw. Brad, yun? Babaeng matandang Muslim siya. Nakita ko, pinanood ko yun. Siya yung nagbebenta. Ano nga yung controversial yun Ang dami ng kagat. Oo, di ba? Pero controversial nga yun Kasi haram ang cobra. O ahas haram. Ibig sabihin, parang pork yun, bawal kainin ng Muslim sa Bible nila, sa Quran. Pero ba't binibenta? Ba't kinakain ng mga lokal? Di ba? Medyo tricky siya. So medyo naging controversial sa comment section. Kasi mga kapatid natin Muslim sa Pilipinas, parang, uy, Muslim ba talaga? Nakahijab pa? Bakit kumakatay ng ng cobra? Ang explanation doon, kasi ang tawag dito, ang Indonesia, sila para silang medyo open Muslim country. Meron nga doon mga babae, hindi nakahijab So parang sa sobrang dami nilang Muslim doon, siguro parang, alam mo yung Christian, di ba, ganun din. Hindi naman lahat strict, di ba, may sa Sagradong Katoliko, may mga born again na stricto talaga. Meron naman born again na mas maluwag. Merong Christian din na parang, okay, Christian ako, pero hindi naman practice. Parang sa Indonesia ganun din. Iba-iba yung levels of faith. Parang ganun. Nasa Bali naman rin diba? ako, Sa ganun. Bali, Hindu sila pero kumakain ng baboy. Babi guling, di ba? Parang ganun. So yung explanation nun. Yun, cobra sa Indonesia, ano pa ba? Pagong sa Buhaya. Binondo. Buhaya sa Puerto Princesa, pero basic na rin yun Kasi usually pag nagpalawang ka, kakain ka talaga ng buhaya kasi maraming available sa maraming restaurants yun So di pa siya sobrang extreme talaga. Yung extreme yung kami nga ni Sunny Unggoy, kumain kami. So pinakain kami ng Eita na tribe ng unggoy. Yung utak, Ay hindi naman. Lang monkey legs. Hindi naman pinakita yung pagkatay na parang nagtabi na lang ng portion. So isa siyang malaking monkey leg. Tapos chinap-chop, 2 luto, isa barbecue, isa kinilaw. Tapos yun. Pero hindi na namin nakita yung proseso syempre ng pagkatay ng unggoy. So una, tapos nakakaawa Tapos yun. So anong lasa? Lasa, yung kilaw parang lasang kambing. Sobrang manguya ka. Sobrang manguya. Parang kambing lang din talaga. Okay. Ganun. Tapos yung yung niluto. Hindi, wala ganun din. Parang siyang manok na baka. Parang manok na baka na... Cannibalism yun, yung unggoy. Kung naniniwala kang galing ka sa unggoy, cannibalism yun.
Pero hindi. may malapit sa genes natin, Malapit oranggutan naman, eh. oo. Pero wala, Brad eh. Kasi kultura. Kumbaga hindi naman nila kinakain yung per happy. Parang kasi ever since, diba, ang mga tribal hunters talaga, ang mga Eta, diba, sa Pilipinas. So, kahit anong makain nila, ganun eh. Tsaka may permit kami nun May permit kami nun. Okay. Kasi bawal ka nung Saan basta-basta bansa kumain. to? Hindi, Pilipinas lang. Sa Zambales lang. Pilipinas? Olongapo. Okay. Tsaka wag nga tayo hindi naman sa mga ibang probinsya nga, kahit sa probinsya, di ba, kinakain naman kung ano-ano. Di ba, Oo. kwento, yung tito mo kumain ng ganyan, lolo mo kumain, di ba? Oo. Pero syempre, hindi natin pinopromote yun. Kanya-kanyang ano naman yun. Yun naman talaga yung kanya-kanyang cuisine. Meron kasi sa China nun, hindi ko kaya. Yung nakalagay sa table, Kasi may yung, utak. alam mo yun? Ay, oo, nabasa ko na nga. Ay, napanood ko na yun. Hindi ko kaya. Ay, ewan ko lang. Baka kayanin Animal ko. torture, nakaganon yung tapos kakainin yung utak. Hindi ko kaya yun. Ano ba yun? Pinakakawawa mo. Meron silang ganun. Hindi ko pero siyempre like I said nga iba-ibang culture talaga yung pagkain. Sabi nga, may nagtanong nga sa akin dati ano daw yung pagkain na hindi ko kaya kainin. Sabi ko talaga aso kasi may ko sa aso. Pero sabi ko never say never. Kasi di mo alam kung nandyan o kaya kailangan kultura, lalo na di ba sa Cordillera, diba, iba kinakain doon. Illegal yun pero kinakain nila, culture nila, di ba? Ako, nakakain akong aso, hindi ko alam. Kasi nung 90s, alam mo naman nung 90s, yung buhay nun, hindi naman, yung consciousness ng tao, napakababa Tama. Yung animal cruelty, hindi pa, hindi naman tama talaga. Kumain lang ako, kaldereta. Sabi ko, ano to? Aso, parang... best friend ko yan Parang ganun yung Parang nakakatakot ka, Brad. Lahat ng kinakain mo, surprise. Surprise nga. Surprise. Daga, aso. Ganun. Yun lang naman. Kaya, alam mo, yung iba, usually kayo kumain ng exotic. Maraming mag-negative comments na, ba't yung kinakain yan? Ba't ka kumakain ng ganito? Ba't ka kumakain ng pagong? Ba't ka kumakain ng... As if pinopromote mo, yun ang dating sa kanila. Pero kasi, alam mo, kultura Lahat tayo may iba-ibang kultura, lahat tayo may iba-ibang paniwala. Sabi ko nga tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa baboy. Ang consumption natin ng baboy, ang taas, diba? Mismo. Pero diba? Pero dami rin Muslim dito. Which is sa kanila haram yun. Pero rinirespect nila kumakain tayo ng baboy. Kasi kultura. So ganun din yung iba, kumakain ng pagong. Yung iba kumakain ng, yun yan, unggoy, paniki. Kasi kultura nila. So, kailangan mo lang lawak. Yun din purpose ng Chewy Show Hindi lang to food review show. Pero somehow, matuto kayo na, okay, kaya pala kinakain yun dahil ganito. Para mas lumawak utak nyo. Diba? Di lang straight, pero di lang siya linear. Pero marami kang naiintindihan na bagong kultura, bagong impormasyon, ganun. Yun yung gusto natin. So anong level na saan mo gustong dali ng Chewy Show? Basically, ano yung nakikita mo in 5 years na? Ganun pa rin. Mas maraming bansa, mas maraming probinsya, mas maraming klaseng storya na pwede tayo maibahagi. Yun naman talaga yung purpose ng Chewy Show ever since na kada pagkain na kinakain natin, kahit mapa street food man yan, mapamahal na pagkain yan, lahat yan may story. Na gusto natin yun ibahagi. Lalo hindi sa Pilipinas, marami tayong probinsya na gusto ibahagi yung kultura nila. Mindanao, Visayas, Luzon. Kaya nakaikot na tayo, pwede nang balikan. Kaya ang pagkain, very universal yan Lahat makaka-relate. Yun yung... lahat tayo kumakain Lahat tayo kumakain Tsaka, imposibleng matikman mo lahat ng klase ng pagkain sa buong mundo Kahit sa Pilipinas imposibleng mo matikman lahat ng klase ng pagkain sa Pilipinas Pero sa Pilipinas, ano yung best cuisine for you? Ayan, nag-aabang yung mga Tining! Top of mind. Aside sa Pepe. Favorite ko. Joke lang. Pwede rin. Joke lang. Alam mo, favorite ko Zamboanga cuisine Oh shit. Pero kung in terms of standards talaga, Cebuano cuisine, hands down. Masarap talaga pagkain ng Cebuano. Ang sarap ng pagkain ng Muslim, no? Yung piyaparan. Meron pa silang yung mga ibang yung spices nila iba. Iba. Ako, favorite ko Zamboanga kasi melting pot lang ang Zamboanga Malaki influence yan ng Spanish, malaki rin influence yan ng tausug. Yun. Yung tausug, so combination siya, grabe. Like yung paggamit nila ng coconut, pag-igata. Ang sarap talaga. Yung mga spices na ginagamit na parang mapapatanong ka, nasa Pilipinas ba ako? Ba't ganito yung lasa? Parang Malaysian, Indonesian. Sarap talaga. Ang mom ko kasi taga Pagadian, that's Zamboanga del Sur. So, Pagadian City. expose ako dun yung mga pagkain nila. Gusto ko yung pagkain Muslim yun. Masarap yan. Kaya, malapit sa Malaysian, no? Medyo may ganun, no? Mong isang isla lang talaga, Indonesia, meron nga dun. May mga stores sila dun, mga Malaysian products sa binibente. Kaya yun nga Yun yung maganda rin sa explore natin Pilipinas. Maraming pwedeng puntahan. Maraming pwedeng kainan dito sa Pilipinas.
I mean, maganda rin naman. Siyempre, ibang bansa. Pero sa Pilipinas, marami rin. Marami sobrang kang dami. Explore ka. makakainan, no? Maraming makakainan. Tsaka, sabi ko nga, hoy, ikaw, wag pupunta ka na sa probinsya. Huwag ka kain sa Jollibee. Huwag mang inasal dyan. Oo. Punta ka sa karinderya. Maghanap ka na, uy, ano yung kinakainan ng mga lokal dito? Yun. Yun. Yung kainin Ganun din mo. ako. Mm. Ganun din ako. Kasi yung mga ibang nagta-travel, parang pakdo. Oo. Hindi, kainin mo. Yung karinderya, yung Ay, hindi mura. sanay chan ko dyan yung Parang, mga ganun eh. Hindi eh. Kahit same sa mga foreigner. Yung mga foreigner na talagang gusto yung culture, makakulat ka nasa karinderya. Nasa Diba? Kain ng balut. Balut. They'll try Jollibee for the first time. Hindi, yung Jollibee para sa views yun eh. Views yun. Tama. Alam mo Ang galing yan. mo, oo. Alam mo yan. Canadian tries Filipino fast food for the first Filipino time. baiting. Pero wala tayo masisi ko na yun. Wala. Nandito views eh. Kanya-kanya tayo na entertainment eh, di ba? So, natutuwa ka doon. Nandito ang views eh. Totoo rin naman. Parang sa akin yun ang pinaka eh. So, yun, Carl, any promotion na gusto mo dun sa channel mo or whatever, Ay, oo anything? naman. Kung gusto yung makapanood, sabay, camera ko mga paps. Ako si Chewy na The Chewy Show. Kung gusto mo makapanood ng mga different food adventures sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba't ibang parte ng Asia. Pwede ka manood na Chewy Show sa YouTube. May second channel din tayo. More fun food videos sa Another Chewy Show sa YouTube din. Follow me on Facebook, Instagram, TikTok. Ano ba hinihintay mo? Tara! Yan. Yun na hinihintay ko. Ayun ba hinihintay Tsura! mo? Sabay tayo. Tsura! Yan. Diba? Maraming salamat, Tio Bri. Thank you so much. Bro. Thank you Maraming sa salamat pagpunta mo. opportunity. Thank you. Tsaka manifestation yan. Uy, grabe ka Putang naman. ina. Yung ko, isa sa mga nai-interview ko na Maraming ngayon. salamat. Isa sa mga pinapanood ko na Saya, marami akong natutunan sa'yo at sa experience. Thank you. Napakamalaman. Ng content ko. Sobrang Malaman. malaman. No, maano ka. Sa mga gusto ng ganitong content, more on podcast, syempre, mag-subscribe lang kayo dito sa channel natin. At also follow me on Spotify. I-rate nyo na rin yung podcast. Mapapakinggan nyo sa kotse. And bago tayo matapos, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment sa nag-manage. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo magkakaroon ng magandang show. At syempre, Diamond Skincare. Siyempre, bibigyan ko rin si ito, sa'yo na to. Thank you, Chewy. pare. Yan, Diamond Mas Skincare. kuminis ako. Thank you. Yan, Thank you, kikinis thank ka you. lalo niyan. Ay, Pero gusto huwag ko ka lang yan. masyadong pakinis pag pupunta kang Middle East. Mga mahirap yan. Yan. Pabalbas ako doon. No? Picotin Perfume. Perfume ni Tio. So, punta lang kayo sa Picotin Perfume sa Facebook. Makikita nyo yan. Pwede kayong umorder doon. At syempre maraming salamat sa magpapakain sa amin dito sa video. Ipapatikim ko kay Chewy mamaya. Ayan, Shawarma maganda yan. nila. Diba? Ito yung Mediterranean cuisine na sinasabi ko, pinagmamalaki ko sa kanya kanina ngayon, matitikman na niya ngayon. So again, Tio Bri, paborito niyong Tio Bri Podcast, maraming salamat sa mga nanood.